BH. Bakit, tita? Wow! Nakakot ka. Bakit? Bakit po? Hindi mo ako ginagalang. Bakit po? Bakit nga? Alika, samahan mo ako. Mamimili ako ng resort. Resort? Oo. Dali. Kasi marami na akong resort dito sa Luzon. Gusto ko na magpunta sa Visayas and then susunod ko Mindanao. Gusto ko mag-invest doon. Gusto ko May pera? Marami akong pera. Baka galing saan lang yan? Oy. Ayoko na mga ganyan, tita. Hindi Kilala to mo ako. dirty money. Gusto mo, kay Kapitan Kupit ka magpasama. Ay, hindi. Marami akong pera. Oh, ano gagawin natin? Alika, punta tayo ng Bohol. Bohol? Mukhang sikat na sikat. May issue nga dyan, sasama ka pa. Oo, papunta nga dyan si Cynthia Villar. Mag-ocular daw ba? Alika na, ocular tayo doon. Huwag ka na sumali! Hindi, gusto kong bumili. Maraming bundok. Maraming bundok ang Chocolate Hills. Maraming hills ang Chocolate Hills. Hayaan mo na yung mga heels doon! Gusto Sa ko lang Bohol. isa. May heels na may mga sapatos mo eh. Ay, hindi yun. Ay, Natawa ako. ka? Natawa ka. Natawa ako. Tita! Ah. Siyempre, today sa Berber Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi kang updated. Sa lahat ng mga inepalan, sinasasawa namin, di ba? Eto, tita, panoorin mo muna tong bagong TikTok upload ni Prof. Doc Shelo Magno. Oh, sige. Kailangan panood mo muna to bago yung Huwag mga na, pagbili-bili halika na. yan, ha? O, panoorin mo muna. Pag-usapan po natin ngayon itong swimming pool at mga resort dito sa Chocolate Hills. Tatlo na po sila. Kasama po natin ngayon si Professor Dan Gatmaytan, UP Law Professor po siya at isang environmental lawyer. So Prof. Dan, pakipaliwanag nga po sa atin kung bakit bawal magkaroon ng swimming pool sa Chocolate Hills sa Bohol. Meron po tayong batas, yung National Integrated Protected Area Systems Act. Sa ilalim ng batas na ito, inaalagaan yung natural beauty and condition ng ating mga national parks at national monuments katulad ng Chocolate Hills ng Bohol. So in short, hindi pwedeng maglagay ng swimming pool kahit hindi mo naman tinanggal yung hill, kahit nasa tabi lang ng hill, hindi talaga pwede. Hindi dapat. Sino ang may primary responsibility para i-enforce yung batas na yan? Ang national government. Unang-una, restricted talaga lahat ng activities dyan. And if merong mga activity na papayagan, ito ay dapat consistent with the mandate ng NIPAS law. At meron tayong tinatawag na PAMB, di ba? Ano yung PAMB? Protected Areas Management Board, At member nun ang LGU. LGUs. At itong PAMB ay may mandato na kailangan magkaroon ng management plan sa mga national parks natin para sigurado na ito ay sustainable. So hindi pwedeng magkaroon ng excuse ang LGUs na hindi niya alam na dapat pinuprotektahan ang mga national parks dahil miyembro siya nito. Bigyan natin ng benefit of the doubt. Pwede bang nandun sa kanilang management plan yung pagkakaroon ng mga resorts at swimming pool sa Chocolate Hills? Ay hindi siguro dahil nababago yung itsura ng national park. So may responsibility ang LGUs na tulungan ang DNR under PAMB na i-enforce itong national law na to. Yes. Sa national law na to, kinikilala din yung private rights kasi ito yung isang mainit na usapin dyan na may mga tao na may titulo sa area ng Chocolate Hills at sinasabi nila dahil private property namin ito, may karapatan kami na i-utilize yung mga resources within our property. Normally, totoo yun. Except that under these circumstances, limited na yung exercise ng private rights dahil nakalagay doon sa amendment din sa NIPAS law na kailangan harmonized as far as practicable with the provisions of the law. So kung ano man ang pwede gagawin mo sa property mo, hindi pwedeng taliwas doon sa goals ng NIPAS law. So, kung ako yung may private property sa Chocolate Hills, given what is written in the law, recognizing my existing rights over this land na may titulo ako, ano yung pwede kong gawin na consistent sa protection ng Chocolate Hills?
Well, it's not to make a pool. Siguro, pwede kang mag-selfie pagyabang mo na may property ka right next to the Chocolate Hills. So obviously, kapag may titulo ka, hindi yung Chocolate Hill mismo, diba? Yes, Kasi may prohibition sa batas na pwedeng ititulohan yung mga certain slope ng lupa. Oh. So definitely, kung may titulo ka dyan, hindi yung hill mismo, kundi yung mga valley between the hill. Saka national parks are not private. Oo. So, but kidding aside, ibig sabihin po, kung meron talaga kayong private property dyan sa area ng Chocolate Hills, napakalimitado lang po talaga ng pwede nyo gawin. In fact, halos wala. Kasi kailangan maprotektahan yung natural look ng Chocolate Hills. Kaya ang tingin ko, ang pinakamagandang move na dapat gawin ng gobyerno dito, simula nung diniklara nila na National Park ang Chocolate Hills at protected area po ito, ay i-compensate ang mga may titulo para hindi na sila namumroblema dahil kung pag-aari nga nila to, tas wala naman silang mapapakinabangan sa pag-aari nila. Pwede ba yung gawin ng gobyerno? I-compensate na lang sila ko. Yes, tawag dyan eminent domain. In the same way na may power yung national government to restrict the use of your property, meron din silang power to expropriate your land. Ibig sabihin, may proseso by which they can give you the fair market value of your private property para may pakinabang naman for the property owners. Oo, so talagang ang pinakamagandang resolution na dito ay yung national government to compensate yung mga may valid na titulo kasi meron ding proseso ng pag-recognize kung ano ba yung mga valid na titulo dito sa within the area of our Chocolate Hill. So salamat po kay Professor Dangat Maitan dun sa paliwanag niya sa atin tungkol sa issue ng Chocolate Hills at ang rekomendasyon niya na resolution na i-expropriate na lang at bigyan ng compensation yung mga may lehitimong private titles dito sa Chocolate Hills. Pero tingin ko po may dalawang challenge pa rin ng ating local government units dito sa usapin ng mga national parks. Hindi lamang ng Chocolate Hills. Yung isa ay yung pag-improve ng capacity natin talaga na i-enforce ang mga batas at siguraduhin na hindi nasisira ang national parks at ang ating protected areas. Hindi lang po yan sa local governments, kundi pati na rin sa national government. Pero yung pangalawang usapin pa rin po ay yung katotohanan na marami tayong kababayan na umaasa sa mga natural resources na to para sa kanilang ikabubuhay. At minsan, kahit illegal, ginagawa po kasi kailangan mabuhay. Katulad ng mga small-scale miners, small-scale quarry na madalas usapin yan din dyan sa Chocolate Hills. At dito po pumapasok yung lehitimong challenge sa ating gobyerno, sa local governments, na lumikha ng mga trabaho na tinatawag nating green jobs. Ito po yung mas mga sustainable na trabaho na tumutugma or consistent doon sa pagprotekta natin sa ating mga kapaligiran. Kasama na rin po dito yung tinatawag na sustainable tourism. Kasi po kung magiging bahagi ng kanilang ikabubuhay, negosyo, yung pagprotekta ng kapaligiran ay maiiwasan po natin yung pagkasira nito. Medyo challenging po yan at kailangan ng matinding kooperasyon, pagtutulungan, pero kailangan po na talaga, napapanahon na mag-isip tayo ng development plan at the local level na mas sustainable, mas consistent at lilikha ng hindi lamang trabaho at pagkakakitaan kung hindi yung tinatawag po natin na green jobs. Ano masasabi mo, tita? Gusto ko pa rin ng isang bundok. Hindi ka pwede. Hindi, sa ibang lugar na lang. I changed my mind. Hindi na mo ba yung pinaliwanag ni Atty. Dan? Madali naman akong kausap. Baka mamaya hindi Ayoko ka ng naman problema. Hindi ka nakikinig Nakaka-stress ka. yan. Baka mamaya hindi mo naman inunawat, hindi mo inintindi. Nakinig ako. Marunong akong makinig. Anong sinabi? Anong sinabi? Protected area. Alam mo man tayo. Yun pala Tayo'y yun, no? Tita, yun pala yun, no? Yung bang, kunwari, ako private property ko to, nabili ko to, ako yung owner. Hindi pala ibig sabihin nun na nabili ko na rin yung mga resources o yung gaya ng Chocolate Hills. May mga batas din regarding dyan. Tsaka hindi pala ibig sabihin na kunwari, ikaw yung owner, private property yun. Hindi yata kasama yung mismong hills. Di ba? Hindi nakakasama yung hills doon. Oh. Tsaka, ang inaano nga nila, Prof. Dr. Shelo Magno. Wala na, lumayas na yung tita mo, bagal mo eh. Ay, wala na ba siya? Eh, ikaw na pala yung videographer. Oo, nagpaalam na sa akin na nakukornihan na daw siya. Takal mo, magpaliwanag kasi. At tatat kasi siyang bumili. Eh kasi alam mo naman yun, yayamanin. Sugar Maraming farm. perang wawaldasin.
Hingi kaya ako sa kanya. Videographer, yun Ano? pala yun, no? Sana nga, ang sabi nga ni Prof. Doc Shelo Magno, sana gumawa ang gobyerno na parang magkaroon ng compensation to namang mga owners, hinggil naman dun sa nabili nilang property. Diba? Oo naman. Kasi nga yung hills, hindi kasama yun, may mga provision talaga. Mm. Di ba, porkat nabili mo yung lupain, di ba? Kakasama yung... Di ba? Buti na lang. Sige, paliwanag mo. O, di ba? O, pak na pak. Pero yun nga, videographer, buti, may mga ganyang klaseng mga vlogs or videos sila Prof. Doc Shelo Magno na nauunawaan natin, nagkakaroon din tayo ng awareness, ano ba yung mga batas, ano ba yung mga dapat, hindi dapat, yung mga provision, bago tayo gumawa ng sarili nating hakbang. Dahil tayo, mga ordinaryong mamayan, mga batang helmet, hindi naman tayo maalam sa mga ganyan. So, dapat talaga, nakikinig, nanonood tayo sa mga itong klaseng mga credible na tao. And, pangmalakasan na alam talaga nila, videographer. Oo, mga tamang resource person, kagaya ni... Bongga si Attorney Dan, siya pala ay environmental lawyer. Kaya alam niya yung sinasabi niya. Oo. Kung ngayon may papasok na troll, ay, hindi niya alam sinasabi, bla 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 bla. Alam mo, ang mga sinasabi ng mga troll, nakikita lang na sa mga poster, videographer, nakakita ng bundok, ginastify. Ganun lang yan. Bakit? Galit. Hindi mo ba yung poster? Alam mo na agad? Galit ka, te. Oo. Affected ka na naman. Hindi ako affected sa mga yan, videographer. Trabaho ng troll kasi yon. Yes, I know. Kaya bakit ko sila bibigyan ng pagkakataon na kumita? Patulan. Pero minsan talaga nakakagigil at nakakagalit mga batang helmet kasi ikaw mismo sa sarili mo, alam mo yung totoo, alam mo yung tama. Pero pagdating sa kanila, ikaw pa yung nagiging mali. Pero ito nga, videographer, yung TikTok terista na yan, ha? Nakakaloka talaga, videographer. Ayon sa aking videographer, yung TikTok terista na yan, nurse daw. Ay! Nurse siya? Sabi. Oy, nakakahiya naman. Talaga? Nakakaya talaga. Kung yung mga teacher ko nga, nabaluktot ang katwiran at pilit na ipinaglalaban ng kabaluktutan, super nakakahiya. Kaya ko naman silang ina-drop dito para huwag nila silang maging guro. Kaya mag-enroll doon. Siyempre, no, sa classroom, tinitingala mo sila Oo. na tama yung sinasabi na pinapaliwanag. Oo. Tapos, in the long run, malalaman mo pala na binabaluktot nila ang kasaysayan, binabaluktot nila ang katotohanan. Abay, nakakahiya. Para tuloy. Sayang yung pinapasweldo sa inyo dahil sa tuition fee namin. Para tuloy, magdududa ka tuloy sa tinuro nila kung tama ba or mali. Kakainis. Buti na nga lang, videographer Yung isa dyan hindi ko naging advisor. Sino yun? Ha? Sino yun? Maliit yung paa! Bastos, huwag kang ganyan. Oo nga pala. Bilang kakamping, hindi nagre-research sa ganyan. Mabait pala tayo. Bait. Radikal magmahal. Si BP Lenny lang yun. Ay, naka. Si BP Lenny lang talaga may kakayahan na. Kaya Ayun, yan, si radical love. magmahal. Pero ito, kahit pinapractice natin yung radical love, radical magmahal, minsan talaga alam nyo, sarap. Tapos mababalitaan mo yung librarian nyo, isa pa rin. Apologies! Kaya nga, Kala niya. Bata helmet may latest issue nga pala ngayon, yung teacher na nag-live. Ay, sa public. Public yun. Oo. DepEd yung uniform na Oo. yun. Ito lang ang mabibigay kong komento dyan mga kabatang helmet. Siguro during working hours, huwag po tayong gumamit ng social media. Oo. Working Magkaroon hours kayo yun ng eh. separate time para sa hobby, sa passion nyo. Hindi naman inaalis yun sa inyo Oo. Huwag nyo isama doon. Yulay yan. Hindi yan pwedeng ipagsamahin. Tapos lalo na yun, naka-live pa. Siyempre, kahit hindi nakikita yung mga bagets dun sa live, Yung mga sagot kasi, yung kahit, side comments, yes, and nadidinig. yung pag-express niya ba Mm-mm. ng sarili niya, medyo nakaka-off. Di ba sa eskwelahan nga, kailangan pangalawang magulang tayo, pero bakit ganun yung maririnig natin? And live yun, di lang yung nationwide, worldwide, sa international lang TikTok platform. Anyway, highway, yan lang ang, kumalat yan Bichupper. Galit na galit kasi siya eh. Yes. Nasundo talaga yung ngit-ngit niya eh. Nung Nasundo, araw. sinundo nasundo. Nasundo ang kanyang ngit-ngit Pero, at galit. syempre, tao puot. lang si madam, si ma'am, pero wag nating i-justify na tao lang din siya. Kasi may mali. Pero, May mali. ano yung, parang may, kailangan naman din nating intindihin yung pagod ng guro. Yes, saka, Nakakapagod talaga. iba na rin kasi ang mga estudyante ngayon. Oo, iba na, yung iba na. kabataan ngayon. Palaban sila, malasagot. Oo. Alam mo yan, mga kabanahel. Palasagot sila eh. Kaya lang nga kasi,
Ang nakataya kasi dyan, yung lisensya mo. Sabi ko sino ba yung mas nakakatanda na dapat mas malawak ang pangunawa? Kaya lang nga kasi, may ispan debate para dyan. Sige, separate ba tayo dyan? Dedebatihin natin yan mga bata helmet, himayin natin. Pero ayan, magpapasalamat muna ako kay Sir Boogie de Vera, no? Bidyo ka par. Love si Mais, maraming salamat Maraming sa salamat walang po. hanggang pag-support niyo po sa amin kahit mukha Sa na kaming pagtatanggol. ewan dito. Sa pagtatanggol. Pero kasi, di ba? Tsaka sa iba po sa inyo na Oo, mga sa lahat. patuloy na Sir nagtatanggol. Christian Maraming Chen, salamat My Music, po. Nanay Maxima Robles, sa lahat ng mga Yes. nagko-comment. Si Ashteru from Japan, Oo, maraming thank you po. salamat po. Basta lang, si Sir Rudy, si Sir Oo, Rudy yan, palagi. malaking bagay po sa Si Sir Roger encouragement Acuna niya. and Ma'am Roma Acuna, maraming salamat. Basta sa lahat ng mga nagko-comment sa atin, maraming salamat po. Words of encouragement. Yes. Masarap po siyang basahin. Oo. Namnamin. Eh, sa Ayun, mga yung- trolls, maraming salamat sa inyo. Ang galing-galing nyo, Mang Troll! Oh, may mga sasabi ka ba, Bitch Kupar? Oh, kasi yung issue ngayon kay Prof. Shelo Magno. Aba, may issue pala kay Prof. Oo. Maraming naninira. Akalain mo yun? Sa TikTok platform niya. Oo, sinisiraan siya at saka sa kanyang FB. Dinidare siya ngayon. Aba, Na mga sikat troll. na si Prof. Shelo Magno. Nagpapasikat din yung mga troll na yan. Ah. Ay. Kumakabit sa pangalan ni Prof. Doc Shelo Magno para sumikat sila. Kasi nakikita nila na may bearing lahat ng sinasabi ni Prof. Doc Shelo. May bearing lahat ng mga ina-upload. So, kailangang siraan. Yes. Kasi- Ano ba ang ginawa nila kay VP Lenny? Siniraan. Lutang, bobo, Diba? Anong lugaw. ginawa nila kay VP Lenny? Yun, lang Talagang yun naman, bobo. trinabaho nila na pabaksakin. Tira na nila lahat eh. So ayun nga mga kabatang helmet, no? Nakakaloka lang talaga itong mga trolls na to. Basta palagi nyo pong abangan yung mga i-upload po ni Prof. Doc Shelo Magno sa TikTok. Kung hindi nyo mapapanood yun sa TikTok, kung wala kayong TikTok platform, dito nyo mapapanood sa channel natin. Kasi dito natin bibigyan nyo ng reaction at masihimayin pa natin ng pangmalakasan. So stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa boy ng helmet din ang bukit keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Ang galing ni Prof. Shelo Magno, no? Siyempre naman! Nasundo niya yung gigil ng mga troll. Oo! Mga troll, nakakita ng pagkakaperahan at pagkakakwartahan. Nakakita ng sisiraan. Yes. Kasi magaling eh. Kaya Oo. kailangan siraan. At saka totoo yung sinasabi. Ay, kailangan nating siraan si Prof. Shelo Magno. Diba? Kasi magaling eh. Tsaka totoo yung sinasabi. Kailangan Tao sabihin katotohanan nating mali ang mga sinasabi ni Prof. Shelo Magno. So good, mga troll! lang. Mga troll na yan. Uy, bili na tayo ng Ano? resort. Resort? Oo. Tampaling kita eh. Okay.